Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Israel-Hamas conflict itinaas na sa Alert Level 4. Mandatory repatriation ng OFW itinakda ng DFA. Mga magsasaka sa Negros ginawang posible ang 25 piso kada kilo ng bigas. DILG Secretary Benhur Abalos siniguradong tuloy ang pasada sa kabila ng transport strike. No work, no pay na polisiya angkop sa BSKE. Toll fees sa SCTEX magtataas simula bukas. PCG nagsagawa ng vessel tour para sa mga kabataan ng Baseco at Batangas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Mahigit isang linggo matapos magsimula ang tensyon sa pagitan ng Israel laban sa militanteng grupo ng Hamas, itinaas na kamakailan lang sa Alert Level 4 ang gerang ito. Dahil dito itinakda na ng Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi sa mga overseas Filipino workers. Ayon sa DFA, 131 ang bilang ng OFW na nasa Israel, kung saan ang karamihan dito ay nasa hilagang parte lamang ng Gaza. Ilan sa mga ito ay nananatili sa Rafah border sa Egypt. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa Egypt para sa ligtas na pag-rescue sa mga OFW. Pinaghahandaan na ng Manila International Airport Authority o MIAA at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagdagsa ng mga biyahero kaugnay ng nalalapit na undas, gayon din dulot ng BSKE. Ayon kay MIAA Officer in Charge Brian Ko, maaaring lumagpas sa 130,000 ang bilang ng mga pasahero, kung saan ikinakasa na rin ng CAAP ang 42 nitong paliparan sa bansa upang matiyak ang ligtas na biyahe ng mga pasahero. Higit pa sa aming karaniwang paghanda, nakahanda rin ang mga tauhan, proseso at pasilidad sa mga paliparan upang tugunan ang posibleng aberyang kahaharapin ng mga pasahero sa kanilang biyahe. Matapos ang sunod-sunod na pagdinig sa Senado ukol sa di umano'y kultong tinatag ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa sitio Kapihan, Bayan ng Socorro sa lalawigan ng Surigao del Norte, pinangunahan ni Senador Bato de la Rosa ang inspeksyon dito kamakailan lamang. Base sa inspeksyon na napag-alaman ng senador na may isang sementeryo sa nasabing sitio kung saan ito'y masusukat sa lawak na halos 300 ektarya at mayroong 20 batang nakalibing rito. Sambit pa ni De La Rosa, tila mayroong tinatago ang sityo dahil iisa lang umano ang sagot ng mga nakatira rito kahit hindi pa tinatanong. Dahil rito pinag-utos ni De La Rosa sa National Bureau of Investigation na siyasatin ang dahilan ng pagkasawi ng mga batang nakalibing rito upang idagdag ang impormasyon sa naunang pagdinig. Matapos ma-hack ang database ng PhilHealth noong nakaraang buwan, inilunsad ng NPC ang PhilHealth Leak Search Tool para sa mga miyembro ng PhilHealth. Layunin nito na mabigyan ng oportunidad ang mga miyembro na masuri ang kanilang personal na datos kung nakompromiso ba ito sa naganap na insidente. Mangyari lamang na bisitahin ang website portal kung saan siniguro ng NPC na protektado ang anumang impormasyon at hindi nito kinokolekta ang mga datos na nasa website. Ginawang posible ng mga magsasaka sa Negros ang presyong 25 piso kada kilo ng bigas. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Matatandaan ang hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gawing 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa kanyang mga kampanya bago pa man maging presidente.
Kaugnay nito na ibenta ng 25 kada kilo ang bigas sa lungsod ng Bacolod sa pangunguna ng Federation of Irrigators Association of Central Negros Bago River Irrigation System. Ayon kay National Irrigation Administration o NIA Administrator Engineer Eduardo Gilen, layo ng programang ito na labanan ang kagutuman at kahirapan sa bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, nalampasan na ng Department of Tourism o DOT ang target nitong pagsasanay sa 100,000 frontline tourism workers sa Filipino Brand of Service Excellence o FBSE. Matatandaang ang FBSE ay na-conceptualize ng DOT noong taong 2013 na may mahigit 13,000 na sinanay mula nang ito ay mabuo. Ito ay sa pamumuno ni Tourism Secretary Frasco nang itakda niya ang layunin na sanayin ang 100,000 Pilipino na kinikilala ang potensyal ng programa ng FBSE na baguhin ang Pilipinas bilang sentro ng Asia para sa hospitality excellence. Sa ating lagay ng panahon, magpapaulan sa extreme northern Luzon ang northeasterly surface wind flow. Mararanasan ng bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong mahinang mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Apayao. Habang masasaksihan rin ang pag-ulan sa Palawan na dulot naman ng trough ng isang low pressure area. Posibleng flash floods naman ang asahan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. House Secretary General Reginald Velasco kinumpirma na kasalukuyang nasa investigasyon ang website ng Kongreso. Pamilya ng nasawing grade 5 student nakatanggap ng pakikiramay sa DSWD. DILG Secretary Ben-Hur Abalos siniguradong tuloy ang pasada sa kabila ng transport strike. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos madiskubre na hindi ma-access ang website ng Kongreso, kinumpirma ni House Secretary Velasco na nasa ilalim na ito ng investigasyon. Alamin yan mula kay Daniza Lopez. Matapos mapag-alamanan na hindi mabuksan ang website ng Kongreso noong 15 ng Oktubre alas 11:30 ng umaga, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na kasalukuyan ng pinaiimbestigahan ito. Tiniyak ni Velasco ang agarang kilos at solusyon na ginagawa para rito kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at mga law enforcement agencies. Mapapansin na kung bibisitahin ang opisyal na website ng Kongreso ay matagal itong mag-load hanggang sa hindi na ito mabuksan kung saan nakalagay ang "This site can't be reached". Nagbigay babala naman si Velasco sa publiko na maging mapanuri sa mga kahina-hinalang email na matatanggap mula sa Kongreso. Humingi rin ito ng unawa sa nangyaring insidente kung saan nagbigay ito ng kasiguraduhan na agad itong aaksyonan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Bagamat nagbabadya na ang grupong manibela ng transport strike, sinigurado ni Department of the Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos na tuloy pa rin ang pasada upang makabiyahe ang mga commuter sa araw na ito. Narito si Jade Buhoy para sa buong detalye.
Nagpahayag ang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG na si Benhur Abalos na tuloy pa rin ang pasada ng karamihan sa mga Public Utility Vehicles o PUVs sa kabila ng inanunsyong tigil pasada ayon sa grupo ng Manibela. Pahayag ni Abalos, hindi raw mapaparalisa ang transportasyon dahil ang grupo ng Magnificent Seven at Mighty One ay nagdeklarang hindi raw makikilahok sa nasabing strike. Aniya, nakipag-ugnayan na ang kanilang ahensya sa mga grupo ng tsuper at tinukoy na hindi lamang issue sa pangungutong ang dahilan nito. Ngunit kanya namang sinigurado na magtatayo sila ng technical working group upang matugunan ang isyong kinakaharap ng mga transport groups. Bilang bahagi nito, nakipag-ugnayan din ang DILG sa MMDA, Land Transportation Office, Department of Transportation at Sangkapulisan na maglunsad ng Multi-Agency Command Center upang magbantay sa araw ng transport strike. Bukod pa riyan, may mga sasakyang nakahanda na sa ilang mga lugar upang alalayan ang mga pasahero sa kanilang pagbiyahe. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kaugnay na balita, naghandog ng libreng sakay ang mga Quezon City Bus Service para sa mga commuter sa lungsod alinsunod sa transport strike ng grupong Manibela ngayong araw. Ang biyahe ay mula sa Quezon City Hall patungo sa 7 ruta sa Cubao, Litex, General Luis, Mindanao Avenue, Gilmore, C5, Muñoz at vice versa. Habang ang isa pang ruta naman ay mula sa Welcome Rotonda na patungo sa Aurora, Katipunan at vice versa. Kaugnay ng mga issue sa seguridad ng pagkain, iba't ibang grupo ng mga kababaihan ang nagtipon upang magprotesta sa ilang mga ahensya ng gobyerno. Para sa detalye, narito si Francis Rio Dique. Samut-saring grupo ng mga kababaihan ang nagtipon dito sa Quezon City upang manawagan sa ilang mga ahensya ng gobyerno na kilalanin at pahalagahan ang role ng kababaihan sa sektor ng agrikultura. Aniya na pag-iiwanan umano sila sa mga proyektong inilulunsad ng gobyerno. Tinatayang 100 katao ang mga reliyista mula sa 8 magkakaibang grupo na iisang adikaing mabigyan ng sapat na suporta ang mga kababaihan sa sektor ng agrikultura. Napag-iiwanan umano ang mga kababaihan sa mga proyekto ng gobyerno dahil hindi sila naisasama sa mga konsultasyon. Tayo, isip mga kababaihan sa kanayunan, kasama ang mga mangingisda, kasama ang mga katutubo, ay isa sa mga nagprodukto ng pagkain. Ngunit bakit hanggang ngayon ang mga kababaihan sa rural ay naghihirap? Walang lupa. Ngunit itinanggi sa isang forum ang isyong ito ni Senator Cynthia Villar na kasalukuyang Senate Agriculture and Food Committee Chairman. Hindi naman po totoo na iniiwan sa agriculture ang mga kababaihan. Maraming babae ang involved in agriculture. Hindi lang nila nare-realize kasi sila siguro taga-syudad. Paliwanag ni Senator Villar, marami umunong proyekto ang gobyerno, partikular na ang pamimigay ng mga kalabaw at processing machine sa mga asawa ng mga magsasaka. Ang nasabing proyekto ay dagdag kita sa pamilya ng mga magsasaka dahil 300 umano ang maaaring kitain dito. So 9,000 a month. Lumuluha nga sila kasi for the first time may kita sila eh. Dagdag pa rito, panawagan din ng mga nasabing nagprotesta ay ang pagtutol sa minahan sa mga rural areas sa Mindanao dahil nakasisira ito sa supply ng pagkain sa mga kanayunan. Dapat sana tutukan ng gobyerno yung papaano paunlarin yung rural. Papaano tulungan yung mga katutubo na naapektuhan sa mina, hindi yung pagmimina na pagsisira sa ating kalikasan. Dagdag pa ni Giconsilio, ang protestang ito ay pakikiisa din sa pagdiriwang ng World Food Day at International Rural Women's Day. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa masalimuot na pinagdaanan ng pamilya ni Francis J. Gumikib, 14 na taong gulang grade 5 student na nasawi matapos itong sampalin ng kanyang guro sa lungsod ng Antipolo, patuloy pa rin nakikiramay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng tulong pinansyal.
Ayon sa kalihim ng DSWD na si Rex Gatchalian, nagpaabot sila ng 50,000 piso para sa burial assistance ng nasawing bata. Dagdag pa riyan, sinimulan na rin nilang asikasuhin ang agarang pagtugon sa mga bayarin sa ospital at libingan ni Gumiki. Nangako naman si Assistant Secretary Romel Lopez na papanatilihin nila ang kaligtasan at susubaybayan ang kapakanan ng pamilyang naiwan ni Francis. Inilunsad na ang ikatatlong community-led e-waste facility sa lungsod ng Baguio na pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources at Global Environment Facility kaugnay ang United Nations Industrial Development Organization. Tunghayan ang buong ulat na hatid ni Jade Buhoy. Dahil sa layuning mapainam ang kalidad ng kapaligiran sa lungsod ng Baguio, inanyayahan ng lokal na pamahalaan nito ang Department of Environment and Natural Resources o DENR, Global Environment Facility o GEF, at United Nations Industrial Development Organization o UNIDO para ilunsad ang programa ukol sa community-led waste facility. Ang e-waste facility o ang programa ng Materials Recovery Facility ay bahagi ng World Climate Change Action Plan para sa lungsod ng Baguio upang baguhin ito at maging moderno o smart city. Ayon naman sa DNR, patuloy nilang poprotektahan ang kapaligiran laban sa mga mapinsalang kemikal at nakakasirang gawain. Sa kasalukuyan, ang proyektong ito ay naipalaganap na rin sa mga opisina ng Environmental Management Bureau, Eco-Waste Coalition at Integrated Recycling Industries Philippines kung saan nakakolekta sila ng 10 toneladang e-waste sa mga bahay-bahay at higit pa sa 400 tonelada na recyclable materials ang nalikom. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa nalalapit na BSKE, nilinaw ng DOLE na angkop ang no work, no pay na polisiya sa mga empleyado. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa ilalim ng proklamasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan itinalaga na special non-working day ang araw ng botohan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE, binigyan linaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na naayon dito ang polisiya na no work no pay sa mga empleyado. Ayon sa DOLE, ang mga empleyadong hindi papasok sa kanilang trabaho sa araw ng botohan ay hindi bayad maliban na lamang kung mayroong polisiya ang kumpanya nito o kasunduan na bayad ang empleyado sa nasabing araw. Samantala, ang mga empleyado namang papasok ay nararapat na makatanggap ng 30% ng kanilang sahod bilang dagdag na bayad para sa unang 8 oras ng kanilang trabaho. Mangyari namang sumobra ang trabaho ng empleyado sa 8 oras, nararapat ding bayaran ng employer ang dagdag na 30% ng kada oras na trinabaho nito sa nasabing araw. Kung nagkataon naman na papatak ang araw ng botohan sa rest day ng empleyado at nais nitong pumasok, nararapat na makatanggap ito ng dagdag na 50% ng kanyang sahod sa unang 8 oras ng trabaho. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. NCCA inanunsyo ang mga aktibidad para sa selebrasyon ng Dayao 2023. PCG nagsagawa ng vessel tour para sa mga kabataan ng Baseco. DTI hinihikayat ang mga startup investors na makilahok sa Activate Summit. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Alinsunod sa petisyon ng NLEX Corporation na itaas ang toll fees kamakailan, aprobado na ng Toll Regulatory Board ang provisional increase ng toll fees sa SCTEC simula bukas. Para sa balita, narito si Princess Castro.
Magtataas ng singil ang toll fee sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX simula bukas, ika-17 ng Oktubre alinsunod sa petisyong isinumite ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation noong ika-6 ng Oktubre. Ang petisyong provisional o pansamantalang pagtaas ng toll fee sa SCTEX ay inaprubahan ng Toll Regulatory Board o TRB. Ayon sa TRB, ang provisional toll fee ay dumaan sa masusing pagsusuri at patuloy na susuriin ayon sa mga kasalukuyang tuntunin nito. Sa kabila nito, kinakailangang sumunod ng NLEX Corporation sa mga pamamaraan at alituntunin sa ilalim ng board. Para mabawasan ang epekto sa mga motorista, iniutos ng TRB na ang provisional toll fees ay hahatiin sa 3 tranches sa loob ng 3 taon. Kaugnay nito, narito ang mga karagdagang singil sa toll fee. Para sa mga motoristang bumabiyahe sa pagitan ng Tarlac City hanggang Mabalacat, magbabayad ng karagdagang 25 piso ang mga kabilang na sasakyan sa Class 1, 50 piso naman para sa Class 2 habang 75 piso naman para sa Class 3. Ang mga bumabiyahe naman mula Mabalacat at Tipo Hermosa Bataan, dagdag na 40 piso sa Class 1, 81 piso sa mga Class 2 at 121 piso naman para sa Class 3. Habang ang mga bibiyahe mula sa Tipo Hermosa Bataan hanggang Tarlac City ay magbabayad ng karagdagang 65 piso para sa Class 1, 131 piso para sa Class 2 at 176 na piso naman para sa mga sasakyan sa Class 3. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Hinihikayat ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga Pilipinong nagbabalak mag-invest sa Activate Summit nito na mag-uumpisa bukas, ika-17 ng Oktubre. Sa pakikipagtulungan ng Embahada ng US at mga pribadong kumpanya, ilulunsad ang programa upang tulungan ang mga Pilipino, partikular na ang mga nagnanais magsimulang mag-invest. May 3 parte ang programa. Ang unang araw nito ay magsisimula bukas na may temang Activate. Samantala, ang pangalawang araw naman nito ay gaganapin sa ika-24 ng Oktubre kung saan tatalakayin ang mga paraan sa paggawa ng mabisang portfolio. At ang panghuli naman ay pag-uusapan ang mabilis na paraan sa pagsarado ng business deals na gaganapin sa ika-7 ng Nobyembre. Alinsunod sa selebrasyon ng Indigenous Peoples Month, inanunsyo ng NCCA ang taunang selebrasyon ng Dayaw. Narito ang ulat ni Princess Castro. Inanunsyo na ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang mga aktibidad at schedule para sa selebrasyon ng Dayaw ngayong taon. Ang selebrasyon ay layong kilalanin at pagtibayin ang karapatan ng mga Indigenous People o IP at hikayatin na magkaroon sila ng boses upang mapreserba ang kultura at kanilang komunidad. Kaugnay nito ay pinaliwanag din ni Redeno Ulo, Commissioner ng NCCA, ang kahulugan at kahalagahan ng Dayaw. To present pride and honor, meaning it is a Thanksgiving celebration. It is also an honor to the indigenous people who are really working for the culture, and it's also a sense of dignity and identity. Ang Dayaw 2023 ay may temang buhay na dunong, pagkamalikhain at kalikasan na gaganapin sa ika-20 hanggang ika-21 ng Oktubre mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7:30 ng gabi sa Metropolitan Theater. Ang tema ng ika-15 selebrasyon ng Dayaw ay hango sa pagkilala sa pagkamalikhain at kalikasan, kung saan binanggit ni Commissioner Ulo na ang dalawang ito ay magkakonekta sa isa't isa. Ayon sa kaniya, walang ideya ang mabubuo kung wala ang presensya ng kalikasan at mahalagang protektahan ito dahil lahat ng mga raw materials ay nagmumula rito. Sa kabilang dako, inaasahang makikilahok ang nasa higit na 200 mga IP communities mula sa South, Central at North, gaya ng tribo ng Maranao, Tausug, Iyakan at Muslim. Itatampok sa selebrasyon ang mga best practices, kultura gaya ng pananamit, tradisyon, iba't ibang ekspresyon, ritual at paniniwala ng bawat komunidad.
Din po tayo overseas. Meron pong mga ibang mga kasamahan po tayo sa ibang bansa, to our Central Rizal, who will be also celebrating Dayaw, the Indigenous Peoples Month with us this October. Dagdag pa rito ay hinihikayat ng komisyon na suportahan ng CHED, DepEd at TESDA ang selebrasyon ng Dayaw sa pamamagitan ng pagdiriwang nito sa kani-kanilang mga komunidad. Sa pagtatapos, sinaanyayahan ni Luis ang lahat na dumalo at makilahok sa pagtitipon na ito kung saan ito ay bukas at libre para sa lahat. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng vessel tour ang Philippine Coast Guard o PCG para sa mga kabataan ng Baseco at Batangas sakay ng BRP Teresa Magbanwa at BRP Malabrigo sa Pier 13 Port Area, Manila. Kasama ang tagapagsalita ng PCG Coast Guard Rear Admiral Armand Balilo, hindi lamang naranasan ng mga bata ang paglibot sa barko, ngunit nagkaroon din sila ng kakaibang pagkakataon na masaksihan ang mga dapat gawin sa pagliligtas ng buhay, pati na rin ang mga diskarte sa pagtaob at pagbangon ng rubber boat na ipinakita ng Coast Guard Special Operations Force. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Israel-Hamas conflict itinaas na sa Alert Level 4. Mandatory repatriation ng OFW itinakda ng DFA. Mga magsasaka sa Negros, ginawang posible ang 25 piso kada kilo ng bigas. DILG Secretary Benhur Abalos siniguradong tuloy ang pasada sa kabila ng transport strike. No work, no pay na polisiya angkop sa BSKE. Toll fees sa SCTEX magtataas simula bukas. PCG nagsagawa ng vessel tour para sa mga kabataan ng Baseco at Batangas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit ng mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.